upang masiguro na madipinsahan ang kanilang puwersa at ang kanilang mga kalyadong bansa laban sa mga banta na maaring magmumula sa puwersa ng China, at pati na ng mga teroristang grupo sa Middle East. Ang Amerika ay gumawa ng estratehiya na kanilang tinatawag na Agile Combat Employment o tinawag din na ACE. Ito ang ibinunyag ng Air Force Chief of Staff ng US Air Force na si General David Allvin sa isang roundtable press conference kasama ang mga reporter sa Pentagon. Tila ang pagbubunyag na ito ng Air Force Chief Staff ay bahagi na ng early psychological warfare nito sa China, na animoy nagbibigay ng mensahe na pag-iisipang mabuti kung alin ang totoong magiging targets, dahil di lahat ng kanilang makikita ay totoo. Ang estratehiyang ito ayon sa Air Force Chief of Staff ay matagal nang naumpisahan ilang taon na ang nakaraan, kung saan ang US Air Force ay nagpapakalat ng maraming mga operating base at airfield sa napakaraming lokasyon sa mga bansa na kanilang mga kaalyado. Ito ay kanilang tinaguriang Network of Dispersed Bases and Airfields. Ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites, na pinagsikapan ng Amerika na maipatayo dito sa ating bansa, upang masiguro nila ang kaligtasan at epektibong pagdipinsa nila sa Pilipinas laban sa puwersa ng China, ay bahagi ng kanilang Network of Dispersed Bases and Airfields, sa ilalim ng kanilang Agile Combat Employment Strategy. Sa mga bases na ito, ay i-deploy ng Amerika ang kanilang mga pangunahing combat aircraft at mga long-range anti-ship missile system, na palaging nakahanda anumang oras, sa oras na may pumutok na mga di magandang pangyayari sa bahagi na ito ng Indo-Pacific region. Bagamat may nakaabang na defense plan ang US Army sa mga EDCA sites na ito, ay nagnanais din ng Air Force Chief of Staff, na magkaroon pa ng karagdagang defense strategy ang US Air Force, upang matulungan ang US Army sa pagdepensa sa mga EDCA sites na ito. At ayon sa Air Force Chief of Staff, ang nakikita niyang pinaka-epektibong defense plan sa mga EDCA sites na ito, at siyang pinaka-main defense ng mga sites na ito, ay kailangang mga mobile defense system. Ito'y nangangahulugang ang nasabing mga defense system, ay maaaring magpalipat-lipat ng lokasyon depende kung saan siya pinakakailangan. Dagdag pa ng US Air Force Chief of Staff, na sa oras ng totoong labanan laban sa China, inaasahan na umano nilang pauulanan ng barrage of missiles ng China ang kanilang mga main military base sa Hawaii, Guam, Japan, at South Korea, upang overwhelm ito. Bagamat tiwala sila sa matinding air defense ng mga military bases na ito, ngunit kailangan pa rin umanong maging proactive ang Amerika, at palaging isa sa isip kung ano ang gagawin, kung sakaling makakalusot pa rin ang mga missile ng China, at maapektuhan ang kakayahan ng kanilang mga fighter aircraft sa mga military bases na iyon na makalipad. Hindi umano masyado nilang inaalala ang mga drone attacks mula sa China, dahil umano sa distansya ng puwersa ng China sa mga military base na ito, na mayroong malawak na karagatan sa pagitan nito. Ang mga network of bases and airfields na kanilang pinakalat, ay magsisilbi umanong pampalito sa kaaway, upang kanyang hatiin ang kanyang firepower, at hindi magfo-focus sa mga main military bases nila. Ang old-school tactics na paglagay ng mga fake targets sa mga nagkalat na mga military bases na ito, ay maaring epektibo pa rin umano, upang malito ang China kung saan niya focus ang kanyang firepower, kung padadalhan ba ng isang missile lamang ang target, o padadalhan niya ng 5, o pauulanan ba niya ito ng barrage of missiles. Pati na ang nakasanayang camouflage, concealment and deception tactics sa mga pangunahing assets tulad ng aircrafts at missile system upang malito ang kaaway kung alin ang totoo at peke na target, ay nanatiling bahagi ng stratehiya. Ang mga stratehiya na ito ayon sa Air Force Chief of Staff, ay dapat i-adopt sa konteksto ng 21st century warfare. Ang mga fake targets ay dapat magkaitsura sa totoong assets, at ilipat-lipat din ito ng lokasyon. Kaya naman, di pa man lubusang natapos ang mga EDCA sites na ito, ngunit mapapansin ngayon pa lang, ay pinahigpit na ang security dito, para maiwasan ang espionage ng China, at aasa na lamang sila sa satellites imagery. Ngunit inaalala din ng US Air Force Chief, na ang mga decoy strategy na ito, ay may kaakibat na malaking halaga,
dahil ang paggawa ng mga fake targets na kasing itsura ng totoong defense asset tulad ng mga missile system at mga fighter aircrafts, ay nangangailangan din ng kalakihang halaga upang magawa ito. Ngunit umaasa siyang ma-implement ito agad sa pinakamadaling panahon, at umaasa siyang maintindihan ito ng kanilang mga mambabatas. Inaasahang magbubukas pa ng mas maraming ngunit mas maliliit na mga airbase ang Amerika sa South Korea at Japan, upang mas maraming papansining targets ang China. Ang defense plan na ito ng Amerika ay hiwalay sa mga defense system ng mga mismong mga host country tulad ng Pilipinas. Nasa huling impormasyon na ating nakalap, ang Philippine Army ay gagamit ng mga US-made na air defense system para protektahan ang mga airbase na ito, at itatandem nila ito sa mga Spider air defense system na kanila rin bibilhin mula sa Israel. At ang Philippine Air Force na sa ngayon ay nag-operate na ng 3 battery ng Spider air defense system, ay sinasabi na sa proseso na nakumuha ng mas maraming ground-based air defense systems bilang bahagi ng Re-Horizon 3 phase, na may malaking posibilidad na makakuha ng mas maraming Israeli-made na Spider air defense system. At nitong ang nakaraang araw, ay bumisita sa mga pasilidad ng Air Force kamakailan si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss, at si Defense Attaché to the Philippines Ras Shabtai, na nagpapakita ng pagpapalalim pa ng ugnayan at pagtutulungan sa depensa ng dalawang bansa, at senyales na rin na meron silang inaasahang mas marami pang mga defense deal mula sa Pilipinas, lalo na at sinasabing labis na nasisiyahan ng Pilipinas sa performance ng kanilang mga defense products. Ang Philippine Air Force ay nagtayo ng bagong missile storage facility at mga base para sa Spider air defense system, sa tulong ng Israel's Ministry of Defense at Rafael Advanced Systems. Ang mga ito ay mga espesyal na pasilidad, lalo na ang missile storage bunker, kung saan napaka-importante na naitayo na may highest degree of safety and protection, laban sa mga air attack penetrating bomb, at sa banta ng masamang panahon. Mas marami pang missile storage bunker sa iba't ibang lokasyon sa hinaharap ang itatayo ng Philippine Air Force, habang patuloy ang pagdating ng mas marami pang Spider air defense battery. Inaasahan nating magkakaroon ng interlinked network ang mga defense system ng Pilipinas at Amerika, bilang bahagi ng interoperability ng dalawang bansa, at bagamat marami ang nagpapakalat ng mga pananakot na magiging target ng China ang mga EDCA sites na ito, ngunit tiwala tayong di ito hahayaan ng Amerika, na magiging easy target lamang ng mga kaaway.